Meron pa. Salamat sa Panginoon. Salamat. At patuloy po tayo, mga anak. So nakita po natin yung mga kaganapan sa buong mundo, mga anak, no? At ang Panginoon ay bahagya ng nililiglig ang ating sanlibutan sa panahon ito. At kung nabalitaan po ninyo yung nangyari doon sa Florida, no? Kasi habang nanonood ako akala ko parang nagjo-joke lang yung nagpo-post nun, pero siguro inano lang, parang binilisan lang masyado, no? Pero totoo nang nangyari na meron talagang hurricane na nangyari sa sa Florida, no? Kasi pagkatapos ng pagkaganapan talagang pinakita yung lugar, no? Updated yun at maawa ka dahil napaka kawawa mukhang walang matirhan no? Walang buong bahay no? Andoon, kumusta naman? Buti po yung bahay nila, hindi talaga sila nadaanan. Salamat. Pero yung doon banda sa kabilang, kasi parang barin-barin. Oo. Sa kabilang, yun talaga wash out po lahat ng bahay. Ay, nako. Salamat naman at ligtas sila. So, yan ang sign na pinapakinggan ng Panginoon yung mga tinig natin di ba? Yung mga bulong natin, yung hibik natin sa mga kamag-anakan natin, sinasagot ng Panginoon yan Naalala ko nung araw nung meron naman yung sa Hawaii naman yun, di ba? So wala namang mga kamag-anakan doon. Andun yung kapatid ko nandun yung pamangkin ko at mga pinsan. So wala naman napahamak sa kanila dahil yung parang di malaman kung ano talaga yun, di ba? Yung nag-apoy yung mga bahay, nag-apoy naman, di ba? Sabi nila, may laser, sabi nila, ay kung ano. Pero isa lang ang niyan, yung dapat natin tignan na niingatan po tayo ng Panginoon. So, say amen? Habang nagpapakita siya ng mga palatandaan sa mga tao na walang pananampalataya, parang binabaliwala lang yung panawagan ng Panginoon. Sa Israel lang makikita natin na kahit talagang nandun na ang hulay nangyayari, nagbobombahan, ang mga bansa ay sumasalakay sa nag-iisang bansang ito na inihuhulan ng banal na aklat, pero parang kulang pa rin kulang pa rin yung parang hindi pa rin yun yung kanilang ikamumulat sa katotohanan parang kulang pa rin. So wag na bang mangyari na dumating sa punto na dakilang kapighatian na pala o kaya yung galit ng Panginoon Diyos na dumarating sa lupa bago ang mga tao ay magsisi, bago ang tao ay magsipanumbalik. Sana yung mga bahagya na yan ay makita na nila na ito'y tanda ng puot ng Panginoon, galit ng Panginoon sa sangkalupaan at hindi na siya magtatagal pa. Hahatol po siya, mga anak, mga kapatid. At harinawa na wag po tayong datnan. Sabi siya, amen? Hindi po tayo mga taong nagmamalaki o nagmamayabang. Unawa, ang pahayag ay ipinagkalabsatin ay para bagang kampante tayo na para bagang okay lang So hindi tayo mag-attitude ng gano'n dahil ang sinasabi ng Panginoon tiyakin ninyo ang inyong kaligtasan
Tama ba? Shall we say amen? Ano niyo ibig sabihin yon? Tiyakin ang inyong kaligtasan. Amen. Huwag tayo maging kampante. Hindi yung pagbabantay higit sa lahat. So makita po ninyo yung hurricane, maski kotse nililipad no? Grabe. Kotse, bubong. Dito minsan lang nangyari yun. Naalala ko yung bahay ni kapatid na Greg. Doon, banda roon yun Nilipad yung buong bubong. Marahil siguro dahil sa naging malahingin hininga. At alam nyo kung saan tumama yung buong bubong dito, sa likod namin. Buti hindi kami nadali. Ibig sabihin parang may kontak Kasi naging malahininga. Ay dumating ang hatol ng Panginoon. Buong bubong dito bumagsak sa likuran. Buti wala na binalik. Wala ako dito na nangyari yan. Pero may malakas na bagyo. So yun lang yung nangyari. Pero sa Florida, mga anak, mga kapatid, talagang isang sign na ito na kahit anong safety lugar, pwede yung makarating yung pagkasira di ba? So, say amen? Siyempre, iniisip ng mga tao, safe sila sa lugar nila. May security sa lahat ng bagay. Pero isang bagay lang yung magpadala lang ang Panginoon ng ipo-ipo, para humatol sa tao. Kasi laging makasalanan na ang Amerika Grabe na. Nakalimot na sa Panginoon. Pero yung mga nakakaalala at yung mga naipapanalangin pa at may pag-asa kay Kristo, ay yun ang talagang iniingatan pa ng Panginoon. So, say amen? At patuloy na pinagpapala. At napakaraming mensahe na ang naisiparating ng Panginoon. Hindi ko lang tiyak. Kasi habang binubuklat ko itong Biblia parang hindi na mauubos Nakakapagod minsan sa ating kaisipan, pero pinaubaya ko lang sa atin, sa kalagitnaan ng para sa atin. At ako'y naniniwala naman na maraming beses na nagmemensahe ako ng mga malalalim na bagay. At ang unawa, revelasyon, nasasabi ko na ganong kalalim dahil comparison sa mga mensahe na lumalabas, mga kapatid, tinitignan ko na talagang napakabuti natin. Napakabuti ng Panginoon para sa atin na talagang yung understanding. Kaya pagsikapan natin, mga anak. At naman ko rin na ito na rin yung panahon na kailangan talagang kung pwede lang na tutukan na, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Kailangan dalawin, kailangan pagpukusan, evangelism, kasi nasa parte tayo ng doctrinal sa panahong ito. Sabihin, teaching. Di ba? Doctrinal. Pero bakit hindi natin gawin minsan yung ginagawa ng mga simbahan, Parito sila sa mga, kahit malalayo ay pinupuntahan nila, At nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Minsan sumasagi sa isipan ko dahil malay natin
na yan ay open door la, no? At hindi lamang sa mga taong ito na nakapakinig na, kundi para din sa kanilang mga pamilya. Tama po ba? Na maaring sa visitation ay makakarinig na salita. So, hintayin natin ang kamay ng Panginoon. Pakiramdaman natin dahil nakakaawa, ano? Sipin mo, yung nangyari sa Florida, bahagya lang yan eh. Kasi pagdating ng Great Tribulation period, uugain ng Panginoon ang lupa. Ang mga bundok ay magsisilipat magkabi-kabila. Isipin lang natin kung may mga mahal tayo sa buhay o kahit sino man yan ng mga tao na mapag-iiwanan sa panahon na yan. Sabihin natin, okay, naka-white robe sila, ligtas naman sila. Pero yung hirap na dadanasin nila di ba? Unang-una, yung Great Tribulation. Yung iisa-isahin po ang bawat mananampalataya sa panahon na yan. Iisa-isahin sila. For 5 months ay talagang pahihirapan para i-deny nila ang kanilang pananampalataya. Di ba? 5 months, isipin natin yun. At doon, tiyak ang kamatayan ng mga may pananampalataya kay Kristo. Dahil yun ang ibabayad nila, yung buhay nila. Yung paninindigan, yun ang pambayad nila. Pero meron pa rin na mga maaari nakapagtago o mga matutuwid na buhay pa sa panahon na yan. Alam niyo, yung paghatol ng Panginoon sa lupa, yung sinasabi ni Isaiah na aalugin niya ito. Itong mundo, aalugin niya. Di ba? Kung hindi sila mapapasama sa rapture, imagine na lamang natin, di ba? So, say amen? Hindi ba nakakaawa? Nakakaawa talaga. Nakakaawa. At yan ay nasa kamay natin yan Lalo tayo nakakita ng liwanag para ibahagi sa kanila ito, mga anak. Hindi lamang kaligtasan ng kaluluwa, kundi kailangan ng kaligtasan ng pisikal. Kaya nga sinisikap natin na unti-unti tayong malinisan, Diba? Masaktified tayo. At sa pamamagitan ng salita. Kakaroon tayo ng tibay, o kakaroon tayo ng katatagan sa pananampalataya. Dahil sa langis ng pahayag. Yung revelated oil. Doon tayo titibay. Kahit anong pagsubok. Dahil ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan para linisin tayo. This word are spirit. And the Spirit give it life. Shall we say amen? Yung letra pala na yan, hindi basta letra yan buhay yan Espiritu. Tama? Na once pinapartake natin yan, ay nare-revive tayo. Nalilinisan tayo. Nagkakaroon tayo na matibay, matatag na pananampalataya. Mga anak. Kaya kahit anong pagsubok nalalakpasan tumatayo at tatayo.
dahil sa pagpapaalala ng Panginoon. Yung liwanag na kanyang mga salita. Yan po ang magbabangon sa atin para panghawakan ang mga pangako. At ang paglilinis ng Panginoon, mga anak, magsisimula yan sa bawat tahanan. Kasi hindi ka magagamit kung magulo ang tahanan. May mga problema sa tahanan. Kung may mga nagpapagamit kay Satanas, hindi magagamit ang ministry para sa iba. Kaya sa mga payo ni Pablo, ay kailangan ang paglilinis ay magsisimula sa bawat tahanan. Bilang pagiging halimbawa. Yung pagpapasakop, unang-una. Kasi pagka hindi nangyayari ang mga bagay, mga kapatid, ay hindi ka magagamit o hindi tayo magagamit. Kailangan munang maging huwaran o halimbawa doon muna sa loob ng bahay hanggang sa paglabas ng bahay hanggang papunta sa kanya-kanyang mga palambahan o pagtitipon. Diba? Ano sabi? Without holiness, no one can see the Lord. Magsisimula yan doon pala sa pagdadamit ng tao eh. Alam niyo ba yun? Pag nakikinig kayo ng mensahe ni Brother Branham, sobrang higpit na. Baka isipin ninyo, ang dali lang para ang hirap na masumunod dito. Doon pa lamang sa damit, mga anak, sa kilos ng tao. Ganong katindi ang end time message. Ganong katindi. Pero mga gumaya agad talampakan nga Pero ang problema, pagdating sa mensahe, laglag. Diba? So, hindi pa rin basihan. Tama? Kailangan lahat yun. May sa katuparan sa buhay ng tao. Kung ano nangyayari sa loob ng tahanan. Alam niyo yung mga mangangaral, hindi sila papayag na hindi masupil yung masamang espiritu Sa anumang kaparaanan, sasaway at sasaway ang mga tao ng Diyos. Dahil sila po yung nakakaramdam Sila yung nakakaalam kung anong buhay na dapat ipamuhay ng tao. Kaya mapapansin natin sa end time sobrang higpit. Sobrang higpit. Sa sarili mo. Doon pa lamang, nakabantay na sila. Pero dahil karamihan din naman ay lihis sa pangangaral, hindi isa katuparan. Nagkamisa, panlabas lang. Pero kumustahin mo yung loob? Doon ngayon, nahayag ang mga natatagong bagay. Pero yung mga totoong nilalakaran o pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Panginoon, ito po yung mapagtiis. Ito po yung nagtitiis hanggang kamatayan. Yung pinaglalaban ang salita. Shall we say amen? Kahit anong pagsubok, kabigatan,
yung pagkaapi, lahat yan eh. Mga kapatid, paparanas ng Panginoon para masubukan tayo. Kaya kung medyo pabago-bago ang kaisipan ng tao, masusubok siya eh. Masusubok. Pero sana, itong pagsikapan natin, mga anak, mga kapatid, napanghawakan po natin ang lahat ng ito. Dahil sabi ko nga lagi, kung dumadanas man tayo, ng ganitong bagay, sa ganitong panahon lamang yan. Pero, lilipas yan. Higit na mahalaga ay maisalba natin ang buhay natin. Tama? Kasi na ba sa inyo ang makapagsasabi, di ba, pagdating naman sa dakilang kapighatian, ibibigay ko na lang yung buhay ko para tapos na. Ayun ang sabi ng ilan, di ba? Yan ang sinasabi nila. Kaya bahala na, para lumalakad sila na bahala na. Mahirap yon. Kailangan tiyakin natin ang kaligtasan natin. Sabi si Amen. Maging sa espiritu mo niya, maging sa pisikal na kaligtasan, tiyakin natin. Tiyakin natin yon. Dahil sayang ang mga salita, sayang ang mga pangako. Kung Great Tribulation pa lang pinaghahandaan ng tao. Yung mga pangangatwira, di bale, sino ba nakakaalam ng tamang oras at tamang panahon? Basta ako, busy ako sa pagpapayaman. Isa may mga ganong pangangatwiran Yung patuloy nagbabaliwala sa gawain ng Diyos. Kapag ganyan ang attitude ng isang tao, dito pa lang mga kapatid, ay nagpapakilala na ng kamangmangan ng tao. So lumakad daw tayo, hindi tulad lang mangmang, kundi lumakad daw tayo ng tulad sa matalino. Sabi si Amen? Alam ba ang kamangmangan? Di ba ang kamangmangan hayag yan Di ba? Wala namang kamangmangan na hindi hayag sa tao, di ba? Lahat ng kamangmangan hayag yan, kitang-kita, ibig sabihin. Susuriin natin ang mga buhay natin. Mga ngaral, nag-iingat siya sa buhay ng tao. Hindi po sila after sa kahit alam ang mga bagay. Kundi, yung lumakad lang ang tao ng Diyos ng tama. Na may totoong pagsisisi, pagpapasakop at may pananampalataya. Kasi papasok doon yung pagmamalasakitan Di ba? Kaya nga isa nakakalungkot yung mangyayari na may mga mahal tayo sa buhay na maiiwan sa rapture. Bagamat mangyayari talaga yan. Pero sa ngayon, di natin naiisip pa. Pero isipin na lamang natin yung wrath of God na yan na aalugin ng Panginoon ng lupa. At yung pagbuhos ng bloke-blokeng yelo at yung apoy na pupugnaw, yung paglipat ng mga bundok, mga anak, mga kapatid. Diba? Isipin na lamang natin yan. Habang ang bride ay nag-i-enjoy sa marriage supper of the Lamb.
Isipin natin yan, mga anak. Kaya, pagmalasakitan natin ang bawat kaluluwa. Huwag tayo maging cause na ikatitisod ni naman, kundi yung bibigay ng patibay sa bawat bahagi ng katawan. Shall we say amen? Ha? Kailangan yung pagbibigay ng ikatitibay. So alam na natin ang tama at mali. May espiritu tayo ng Panginoon. Tama ba? Huwag natin ipilit. Di isang bagay na inaakala lang nating tama at matuwid. Pero pagdating sa banal na kasulatan ay lumalaban. Intindihan natin? Ha? So, wag natin labanan ng salita. Dahil, pag nilabanan natin ang Biblia, mananagot tayo sa Panginoon. Dapat pagsikapan natin na makaakay tayo na kaluluwa. Hindi yung mag-alinlangan sila. Naintindihan natin? Ha? So yung pagpapasakop. Dahil pag walang order, pag walang pagpapasakop, diyan makakapasok ang kaaway. Shall we say amen? Huwag po natin pahihintulot yan. Tayo muna manalangin sandali bago tayo magtuloy-tuloy. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat, muli papasalamat po kami sa oras na ito. Salamat sa patuloy na kalakasan, sapat para makapagbahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Naway ingatan mo po ang iyong maliit na lingkod, ang kanyang pisikal na kalagayan. Lord, isauli mo ang lakas, Panginoon, upang patuloy ma-deliver ang iyong mga salita sa aming kalagitnaan. At minsan pa, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo sapagkat narito ka, Panginoon, at ikaw po magpahayag sa bawat puso. Bigyan kami ng kapakababang loob sapagkat narito, Panginoon, ang mga tanda ng panahon at ito ang pagkakataon namin, Panginoon, para maglinis sa bawat isa, Panginoon. Pakabanalin mo kami na yung salita sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Salamat po minsan pa sa pangalan ng aming manunubos na si Yahshua, ang aming Messiah. Amen and amen. Yung pamagaton nakaraan ay the time is shortened. Gusto kong duktungan na lamang yung mga anak, dahil medyo yung kaisipan ko ay masyado malayo ang tinatakbo, nagbabakas sakali na maibahagi ang bawat detalye na mga kaganapan sa panahong ito, Pero higit sa lahat ay yung mabantayan muna natin yung mga baka nakakaligtaan natin yung mga sarili natin. The time is shortened. Basahin ko lang uli, 1 Corinthians chapter 7, verse 29 to 31. Ngunit sinasabi ko ito sa Tagalog na lamang, Mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. So yun po. Pinaikli. So napapansin ba ninyo yun? Nasanay nabubuhay tayo sa eternidad.
Pero pinaikli daw ang panahon, mga anak. Upang mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Yung pag-focus po natin, ang ibig sabihin nun, sa Gospel of Christ. Shall we say amen? At ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak. At ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak. At ang nagsisibili ay maging tulad sa mga walang inaari. At ang nagsisigamit ng sanlibutan ay maging tulad sa hindi nangagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kaasalan ng sanlibutan ito ay lumilipas. So alam natin, walang mabuti sa sanlibutan ito, tama? Kaya nga ito ay dadanas, hahatulan po ng Panginoon sa panahon na yan. At kanya pong liligligin. So sabi pa dito sa Ephesians o Efesos chapter 5 verse 16, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Sakayin ba tayo? Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So yun ang tamang pagbabantay, di ba? Shall we say amen? Yung maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Ituloy-tuloy ko lang. Na kayo'y mag-usap-usapan ng mga salmo, mga himno. So ito, mga kapatid, ibig sabihin lang, kailangan i-focus natin ang ating mga sarili at bigyan ng panahon higit sa lahat yung mga bagay na nauukol sa paglilingkod. Shall we say amen? Hindi na po ito panahon para pumokus pa tayo sa mga bagay na hindi natin mapapakinabangan. Naintindihan po natin? Alam naman natin yun eh. Kapag hindi natin pakikinabangin nito, baka naman pwede na natin isang tabi ito. Dahil darating ang Panginoon. Para naman makatiyak ako na makamtan yung kanyang mga pangako. Di ba? Kasi ganun kahalaga ang buhay ng tao eh. Tama po? Ganun kahalaga. Kaya nga tayo nagpupilit tayo iligtas ang ating mga sarili sa mga kahirapan. Di ba? Kahirapan sa buhay, nagsisikap tayo na gawin yung mga ganon, gawin yung mga ganyan, dahil alam natin na mahirap maging mahirap. Dahil tribulasyon yan sa buhay ng tao eh, di ba? Gaano pa kaya, mga kapatid, kapag dumating, dinatnan tayo ng kahatulan ng Panginoon sa araw na yon dahil hindi tayo nakahanda. Yun ang nakakatakot. Shall we say amen? Yun ang higit na nakakatakot. Yun ang higit na nakakatakot. Paano mo masasabi? Paano mo nasabi na kakayanin mo at hindi ka mag-give up kung dumating man ang mga bagay na yan sa buhay mo? Hindi mo masabi yan eh. Baka pagka binabalatan ka na eh, hindi mo na alam. Baka isa ka sa mga tumanggi. So, ganun ang mangyayari. Pagdating ng panahon, talagang pahihirapan ng tao, lalo na't yung mga nag-aangkin ng pananampalataya kay Kristo. Sila yung pahihirapan ng Antikristo. Bakit pa niya pahihirapan yung sa kanya na? Tama? So, say amen? Ang pahihirapan niya, yung mga sumasampalataya kay Kristo. Kung meron nagtagumpay,
Naniniwala ako, meron ding give up dyan eh. Sabi sa amen. So, tiyak mo ba kung sakali mangyayari yun eh, titiisin mo hanggang kamatayan lahat ng bagay? So, tanong lang naman yun, di ba? Kaya ako naman naniniwala na kapag si Kristo nasa buhay ng isang tao, tiyak yung kanyang paninindigan sa katotohanan. Shall we say amen? Pero, pag pinag-usapan ng kapighatian, ayoko dumanas niyan. May paraan para matakasan ko yan. Tama? Kasi kung walang paraan matakasan yan, hindi maghintay ka na lang ng mga bagay na darating. Tama? Shall we say amen? Without holiness, no man can see the Lord. Kung hindi ka magpapasakop, kung hindi ka magpapailalim sa mga salita ng Diyos, dahil yung pagpapasakop sa mga salita, yan lang ang kaparaanan para bumuti ang samahan. Yan lang ang kaparaanan para bumuti ang ministeryo. Naintindihan ba natin? Kasi kung walang pagpapasakop, sigurado ko, pag walang ganong mga bagay, kasi tularan yan eh. Nasabihin ng isa, hindi ka nagpasakop, hindi rin ako magpapasakop. Pare-pareho na lang. Di ba? Ay nagkakaroon ng problema. Sabi sa amen. Kailangan yung pagpapasakop sa buhay ng isang tao. Pagpapasakop sa mga manggagawa ng Diyos, sila'y nag-iingat ng buhay ninyo eh. Tama. Hindi natutulog yan. Meron lamang maiparating na mga mensahe. Na kapag ka ang Panginoon ay nagpapahayag, hindi nila sinasarili yun. Pag sinabing pahayag ay yung liwanag. May dumating na liwanag, kailangan maibahagi. Kailangan maiparating sa iglesia ang bagay na ito. Hindi sila after sa money o kung anong alam ang bagay na panlupa, mga anak. Kundi after sila na makasunod ang tao ng Diyos, matakot sa Panginoon. Kasi kapag nawala yung takot yan ang nakakatakot na kapag nawala na yung takot ng isang tao. Shall we say amen? Wala na rin yung paggalang dahil wala na yung takot Wala na rin yung pagkabahala sa buhay niya at maging sa buhay ng iba. Mawawala lahat yun So dapat kilalanin natin ang ministeryo. So pag ministeryo pinag-usapan, unang-una yung pagpapasakop Tama? Shall we say amen? Pagpapasakop. Kasi yung pagpapasakop na yan, nagpapakita lang halimbawa yan sa mga tao. Ganon din sa bawat pamilya. Kapag nakita ng bata grabe naman mag-utos si mama. Kaya nakikita nila, instead na sila'y makasunod, sa kabaliktaran, mga anak, mga kapatid. Dahil yung pagpapakita ng halimbawa, doon pa lamang yung order The head of the woman is the man. Di ba? The head of man is Christ. The head of Christ is God. So yung doon pa lamang sa pagkilala sa kanilang mga ulo.
Doon pa lamang. Na kapag ito'y nalabag, mga kapatid, hindi magpapakita ng halimbawa kahit sa kanino man. Dahil nilabag yung mga pinakapundasyon. Naintindihan natin? Kasi pundasyon yun eh. Kailangan makilala mo muna yun. Then, isa pa yung pagpapasakop sa bawat manggagawa ng Diyos. Hindi po yung pagbabaliwala. Yung pagkilala. Yung pagmamalasakitan sa isa't isa, mga anak. Yung pagtalima sa programa ng Panginoon. Importante yan. Ituloy ko yung pagbasa. Sa verse 18, tuloy ko sa 17 muna. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu, na kayo'y usapan ng mga salmo, mga himno, mga awit na ukol sa Espiritu, na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. So alam natin si Kristo ay ito yung mga punto na talaga inaabangan ng mga oneness, dahil sa maling pagkaunawa. Sa 21, napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Sabi siya, amen? Pasakop. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. So ito yung mga pundasyon. Lagaya ng sa Panginoon. So kung paano ka pala nagpapasakop sa Panginoon, ganon din sa ulo mo. Naintindihan natin? Wives, yung mga babae, tutukoy dito, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, lagaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So, doon. Pareho, di ba? Pareho ng paggalang. Tama? So, alang-alang kay Kristo na nag-utos ng mga bagay nito. Dahil kapag bumaliktad siya, mga kapatid, pero nga nabasa ako sa pusi, narinig pala kay Soriano, no? Sabi doon, kapag ang isa under desire, hindi niya makakaparoon sa langit. Yan ang pagkakasabi ni Soriano, Tama nga naman, di ba? Pero grabe, masyado siyang sobra sa kanyang judgment, So, ganoon din yung isang taga-end time. At nagiti na lang ako, di ba? Hindi raw makapunta sa langit yung mga ganong bagay, mga kapatid. Sa 24, tuloy ko lang. Dadapwat, kung paanong ang iglesia ay nasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. May exemption ba dito? Di ba? Pag sinabing pasakop, ito yung yung judgment ng asawang lalaki, dapat ang babae magpapasakop doon. Tama?
para maiwasan yung hindi maganda na pwedeng mangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Sa 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. So, gano'n naman. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So, nagtitipo po ito, no? Sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Sa kanyang katawan. So, ikinukumpara, tinitipo mga anak, mga kapatid. Isang bagay na hindi dapat ito walang halaga. Shall we say amen? Kahit pa sabihin mo, yung babae yung, mas marami akong pera sa iyo dapat ako masunod. Hindi pa pwedeng ganon. Shall we say amen? Hindi po pwede yung mga ganon. Dahil iba ang sakripisyo ng ama ng tahanan kumpara doon sa asawang babae. Shall we say amen? Pagka minsan, hindi lang yan na bibigyan ng puna. Hindi lang yan napapansin, mga anak. So, sabi dito, ang mga lalaki ibigin ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kaniya. So, yun. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. So, yan nililinisan tayo ng tubig na may salita. May kapangyarihan ba ang salita ni Kristo? Shall we say amen? May kapangyarihan po yan na hindi dapat labagin ng kahit sino man, mga anak, mga kapatid. Kasi kapag ka lalaki, nagpa-under ka sa asawa mong babae, problema mo yan. Tama ba? Dahil nasinira mo yung utos sinira mo yung payo ni Pablo Kasi kapag ka nagpailalim ka, lalaki nagpailalim sa asawang babae, sige, ikaw na lang masunod. Ako secondary na lang ako. Alam niyo yung mga anak niya, sasabihin ng mga anak niya, bakit inuutosan mo kaming sumunod sa iyo, pero ikaw hindi ka naman sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi ka naman sumusunod sa ulo mo. Di ba? So, ibig sabihin, wala maaayos pagka ganon. Tama ba? Naintindihan natin? Hindi rin maniniwala, hindi rin susunod yung mga anak Dahil yung mga magulang ang tinitignan nila. Na kapag nakita nila yung asawang babae, hindi nagpapasakop sa asawang lalaki, yung mga anak, hindi na rin magpapasakop. Kaya minsan nagtataka yung mga ina, nagtataka. Bakit yung mga anak ko, ang titigas ng mga ulo nito, hindi naniniwala sa akin, hindi sumusunod sa akin. Kasi yung nakikita nila ng mga tao na yan, ay yung hindi makatwiran na kapag ka hindi nagpasakop sa tamang pagpapasakop. Napakahalaga nito, mga anak. Dahil bahagi yan ng paglilinis ng mga buhay natin. Para ma-qualify tayo sa rapture. Diba? Kasi sanctified by the word kaya ang tatak na yan, revealed word, sanctified church. Kasi yan ang daratnan. Tama? At sana hindi lang titulo yan. Now we say amen. Kundi
sana yan ay ipinamumuhay. The head of the woman is man. The head of man is Christ. The head of Christ is God. Kaya nga meron mga ministro dito eh. Hindi ako pastor. Evangelist ako. Evangelist ako. Kasi alam nila eh. Alam nila yung kanilang mga sarili. Alam nila yung kanilang kalagayan eh. Kaya hindi sila makapag-claim ng pastor. Ha? Evangelist. Evangelist lang ako. Evangelist. Alam nila, isukat nila. Shall we say amen? So, paano tayo mahuhugasan? Paano tayo malilinisan? Kung ang programa ng Panginoon ay nakalihis. Kasi nagkiklaim tayo na tayo yung bride of Jesus Christ di ba? Tama ba? Ang bride, ito po yung sanctified by the word. Meron ngang sabihin na natin, mga follower ng propeta, William Marion Branham. Marami nagkiklaim nito. Mga kapatid. Pero, pagdating sa bagay na ito, mga anak, yung hindi pagpapasakop sa kanilang mga ulo, hindi pagpapasakop sa salita ng Diyos. Ano po ang tendency nun? Hindi nila namamalayan na nakakagawa na sila ng grabing paglabag. Kaunti lang yon. Sinimula sa kaunti. Quote and quote and quote and quote and quote and quote hanggang sa makot nila, mga kapatid. Kapag fivefold ministry ka pala, pwede ka pala mag-asawa kahit ilang. So, na-misquote. Kasi hindi bumalik sa salita ng Diyos tama? Ganon ang tendency yan na hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Dahil maiiba yung takbo ng kanilang kaisipan. Hindi si sentro. Tama? Hindi si sentro. Kailangan nakafocus. Nakafocus tayo para hindi po masayang yung pagpapagal natin. Sabi ko sa amen? Kailangan nakasentro tayo. Lalo na't nakikita natin. At ipinangangaral dito sa kalagitnaan natin. Teka muna. Ayan, nangyayari na nga. At hindi magkakamali, hindi mamimintis yan. Sigurado magaganap yan. Pero ang tanong, handa ka ba? Nilinis ka ba ng salita? O nilabag mo ang salita? Di ba? Yun ang tanong Nalinisan ka ba ng salita? O pilit mong nilalabag ang salita? So dapat nalinisan. Shall we say amen? Alam niyo yung ibig sabihin nalinisan? Hindi naman ibig sabihin perfecto ka na. Nagkakamali ka, pero sana nalilinisan. Tama? May pagbabago, may nababago sa buhay ng tao. Huwag naman dumadating sa punto na instead na maging halimbawa ang isang tao, ang isang anak ng Diyos, lalo nakakakita ng katisuran. Hindi sana ganon. Naintindihan natin? Alam nyo, yung mga ganito pangangaral, talagang mahirap bitawan ito Sabi ko nga sa inyo, ayoko na may mga sermon Mahirap bitawan ito. Hanggat maaari, nanamin natin ang pagpapahayag ng Panginoon.
Pero nakalaga yung paghanda. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapahayag, kundi sa pamamagitan ng pagtalima. Pagsupil sa ating mga laman, mga anak. Supilin ito. Magpasakop. Sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil kapag katama ang order, yung revelation nandun na eh. Tama? Klaro na eh. Pero kapag ang order ay may problema, kasi nagiging daan niya para maantala eh. Kung ano bang inihanda ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, gamitin tayo, di ba? So, say amen? Paano ka sisigaw dyan? Na may problema ka. So, say amen? Kaya yung mga kakilala ko na mga ngangaral, mas gustuin pa nila mag-evangelist doon sa malayo. Pupunta sila sa malayo. Doon sila sisigaw. Kasi wala nakakilala sa kanila eh. Tama? Meron nga dyan eh, sumasidelight doon sa mga alam niyo yun? Hindi ko na sabihin kung saan yun. Hindi magandang banggitin. May pinagtatanggol pa yung sarili niya na sumasideline siya. Bagamat may asawa na. Kaya lang kadahilanan na hindi nagpapasakop sa salita. Di ba? Kulang sa pagtitiis eh. Sabi nga, di ba? Sabi ni Pablo, yung mga may asawa ay tumulad sa walang asawa. Tapos, amen. Isa kabaliktaran yata eh. Kaya nakakayag yung tao na yan. Sa, dito. Kasi pilit niya pinagtatanggol pa yung maling pamumuhay niya eh. Dahil pinagtatanggol pa niya, lalo siya na-expose ngayon. Noon, hindi ako naniniwala kasi naririnig-dinig ko lang. Pero nagkaroon na ng usap-usapan mga kapatid sa social media, just sa doon sa group chat pala. Nakasama si Johnson ngayon doon, Nakasama ka? Nabasa ko yung pangalan mo doon eh. Ayan. So, ano nangyari, mga kapatid? Kahihiyan. Nagkiklaim ang tao na bride of Christ, pero numero 1 lumalabag sa mga salita ni Kristo. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Hinuhugasan tayo, tama? Nililinisan tayo, ibig sabihin niya, tinutuwid tayo para mabuhay tayo ng tama at maging karapat-dapat. Sabi sa amen. Kasi kapag pilit nilalabanan dahil hindi naman pumapabor sa kanyang mga aktibidad, mga kapatid, lalo nakahayag yung kanyang kamangmangan. So itong ginagawa ng Panginoon, that He might sanctify and cleanse it, yung it dito church, with the washing of water by the word. Yung word of God, yan ang humuhugas sa atin. Yan naglilinis sa atin. Na itong bagay nito na hindi dapat tinatanggihan ng tao o nagmamatigas tayo. Hindi po dapat ganon. Alam purpose, that He might sanctify, that He might present it, so 27
To Himself a glorious church. So, yun ang purpose ng Panginoon. Ha? Para may presenta siya sa kanyang sarili, na isang maluwalhati, na walang dungis. Tingnan nyo, walang dungis, kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Shall we say amen? Amen. Isipin niyo yung mga bagay na yan, maluwalhati, walang dungis, o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Isipin na lang natin yan. Baka mamaya sabihin natin, sino ka kaya makakatupad niyan? Ito nakasulat Tama? Sangayon kayo? Sangayon ba tayo? Maluwalhati, walang dungis, o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, nararapat ibigay ng mga lalaki ang kani-kaniyang sariling asawa. Sa lalaki naman, na gaya ng kailang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. So, ganon. Si Kristo'y nagmamahal, tama? Sabi sa amen. Paano ba magmahal si Kristo? Sabi ng Biblia, ang aking iniibig ay aking sinasaway. At pinagwiwikaan. Sabi sa amen. Ibig sabihin, masakit sa tenga. Bisa may mga palo pa, tama? Ganon lang paraan ng Panginoon para tumuwid tayo. Sabi sa amen? Kami sa mahirap matanggap, di ba? Sabi sa amen? Nagre-reklamo tayo minsan. Masaklap di ba? Amen, masaklap. Pag tayo tinawid ng Panginoon, masaklap talaga. Lalo na't nagmamatigas tayo. Huwag nawa nahahantong pa sa hindi maganda. Tama na yun na paalalahanan tayo. Tama na yun na pagsabihan tayo. Tama na yun. So, amen? Baunin na natin yung mga salita na narinig natin. Ipamuhay na natin yung mga salita na yun. Kasi kapag mamatigas pa rin tayo, ikaw ang nagbibigay ng hatol sa sarili mo. Sabi sa amen. Kasi hindi mo ini-apply ang salita ng Diyos sa buhay mo. Pagsikapan natin na suriin ang mga sarili natin. Itapat natin sa salamin. Kung ako ba'y lumalakad pa rin. Kasi sayang ang pagpapagal sayang. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Sa 30, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Sabi sa amen. Body of Christ tayo. Tama. The head of the woman is the man. The head of man is Christ. The head of Christ is God. At sabi pa dito, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Sangkap tayo ng katawan nino?
katawan ni Kristo. Sabi sa amen? So, yung katawan, sumusunod sa kanyang ulo. Tama. Basta ka nakakita na katawan ibang direction doon sa ulo. Tama ba? Kailangan yung katawan sumusunod sa ulo. Ito ang gusto ng Panginoon. Ito ang gusto ng Panginoon. Huwag magpapabaya sa bawat pagtitipon. Tulad ng ginagawa ng iba. Kapag naganap mo yan, ibig sabihin ito, matalima ka, sumusunod ka sa kalooban ng iyong ulo. Pero kung puro pagdadahilan tayo, mga anak, mga kapatid, at least kung sinikap ng tao, nagampanan yung bagay na yun na nararapat. Shall we say amen? Minsan parang nakasanayan na, sumuway Hindi ba? Huwag natin practicein yung pagsuway. Yung pagmamatigas. Dahil hindi yan makakarating sa kasakdalan Hindi yan tatanggapin sa salitang kabanalan. Pagsuway nga Hindi ba? Pagmamatigas. Yan ang ibig sabihin nun. Yung pagsunod, ibig sabihin niya, pagpapakumbaba, pagpapasakop. Ganun lang naman yun Hindi kailangan kumuha ng malaliman pang meaning yung mga bagay na yan. Mga anak. At sabi pa, tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. So ito ang hula. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman na lamang. Shall we say amen? That is a great mystery. Shall we say amen? Hindi lamang yan dahil sila magkakaanak. Yan, pinag-iisa sila. Kundi doon pa lamang sa kanila na pangkakuan, sila'y pinag-isa na ng Panginoon. Tama po? Binanggit na dito. Ang hiwagang ito ay dakila, dadapwat, sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyong sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Malinaw? Shall we say amen? So, in order. Ito yung darat na ng kasakdalan. Purihin ang Panginoon. Hindi lang tayo nagpapasakdal sa unawa o kapahayagan, kundi nagpapakasakdal tayo, mga kapatid, sa ating mga pag-uugali. Diba? Unti-unti tayo kasi binabago From glory to glory, sabi nga, Unti-unti tayong binabago. Na sana makita naman yung unti-unting pagbabago. Sang-ayon ba tayo? Sana makita naman yung unti-unting pagbabago. Hindi tayo nagbibigay ng kahinaan para sa iba. Kundi ang ibinibigay natin yung kalakasan. Tama po? Lalo na sa mga manggagawa ng Diyos. Kasi kapag yung mga tao na yan, na iniisip mo, na ginagamit ng Panginoon, ay pahihinain mo, ipagsira yan sa gawain ng Diyos Tama? Shall we say amen?
Lalo na kung alam mo na yan ay, mga tao na yan ay ginagamit ng Diyos yan. Higit lalo na magpasakop tayo. So, say amen. So, samantalahin daw ang mga araw sapagkat redeeming the time because the days are evil. So, yun, kailan pa? Ito po yung panahon na may makitang pagbabago sa buhay ng tao. Tao ng Diyos. So, say amen. Ito po yung panahon. Dahil, baka madatnan tayo, mga kapatid, yung bagay na hindi natin inaasahan. Andyan na eh. Kita lang natin ang mga kaganapan di ba? Nasa gitna na tayo eh. Iran, Israel. Ayan na yun. Nag-aabang lang si Russia. Si Turkey, nag-aabang din. So sana habang nakikita natin ito, lalo tayong maging masikap. Sabi nga, huwag pababayaan bawat pagtitipon ng mga banal. Kagaya ng ginagawa ng iba. Ano ba meron sa iba? Masipag yan. Iba nga, madaling araw pa lang, gumagapang na doon sa lumuluhod na sa simbahan yan. Nilalakad yung kanilang mga paa Di ba? Ganong katyaga, ganong kasipag yung mga tao niyan, bagamat disib. Ngayon, yung mga nag-aangking nasa katotohanan, higit lalo na sila yung magpakita ng pagpapasalamat sa Panginoon. Yung pagsisikap nila sa buhay nila. Hindi yung pagbabaliwala. Kung may simba, okay lang. Kung wala, okay din. Hindi ganon. Kasi pag sinarahan na ang bibig ng mga manggagawa ng Diyos, napakakawawa ng iglesia na yon. Di ba? Di ba yan ang sinasabi lagi sa mga iglesia ng kapanahunan, kapag hindi ka nagbago, papatayin ko ang apoy sa iglesia. Ibig sabihin, yung kilos ng banal na Espiritu ay i-withdraw ang Panginoon. Gusto ba natin ng ganon? Di na natin maramdaman yung power ng salita. Parang yung nagsasalita, lalo dito, parang nagkikwento na lang ng kung ano-ano, mga kapatid. O dinadaan na lang sa yung pagpapatawa. May mga ganon Daanin kayo sa pagpapatawa. Malibang naman kayo. So, hindi ganon. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Kailangan maging seryoso tayo. Dahil ang kaasalan na sa libutang ito ay lilipas. Tama. At malapit na. Hindi na biro-biro ang panahon kinabubuhay natin. Magpakita na tayo ng pagbabago. At magpakita na tayo ng tamang pagsisisi. So, say amen? Yung totoong pagsisisi na may pagmamalasakitan at pagdadamayan, pagmamahalang totoo. At hindi naaayon sa mga bagay ng laman. So, say amen? Yung pagpapahalagahan, unang-una sa gawain ng Diyos. Kasi nakakapanghinayang na sana'y magawa natin na makahikayat pa tayo. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. May mga ilan na nabautismohan na, mga kapatid. Baka sakali mapanumbalik sa gawain ng Diyos, di ba?
Dahil nakakatakot, mga kapatid, ang mahulog sa kahatulan ng Panginoon. Ang bagaman, yan ay sabihin nating dakilang kapighatian. Pero hindi lang yun eh. Yung pagliglig ng Panginoon, yung paghatol ng Panginoon sa lupang ito na kinabubuhayan ng tao. Liligligin niyang ganun eh, oh. Di ba? Aalugin. Yung mga bundok, lilipat sa kabila. Pagbabagsakan na naglalaki ang yelo. At kung ano-ano pang plagues, mga kapatid, para hatulan ng kasamaan ng tao sa ibabaw ng lupa. Pero yung ganong bagay, nakapagtaka na sabi doon ni Isaiah, only few men left. Meron pa rin natirang buhay. Sabi sa amen? So patibayan na lang yon, di ba? Patibayan na lang. Yan. Kaya tiyakin natin yung ating paglilingkod na hindi tayo mapapahindian ng Panginoon o hindi tayo mahahatulan. Tama? Baka mamaya lapit tayo ng lapit sa Panginoon, tapos darating ang time na may punto na kakatok na tayo, mga kapatid. Kasi kapag nasupukan kang kumakatok, ibig sabihin, hindi ka napasama sa pangakong rapture. Tama po ba? Panginoon, pagbuksan mo kami. So, anong dahilan? Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Magbantay nga kayo. Ibig sabihin, ihandaan ninyo ang mga sarili nyo. Ihandaan natin ating mga sarili. Tama? Ihanda natin ang mga sarili natin. Hindi po yung pagbabaliwala. Submitting yourselves one to another in the fear of God. So yun, yung takot sa Panginoon, pairalin natin yun sa buhay natin. Yung pagpapasakop, sabi dito, pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Kasi pag walang takot, hindi niya magpapasakop eh, tama? Sabi sa amen? Kailangan pairalin mo muna yung takot. Nasa gayon, magawa mo. At hindi tayo mabibigo. Dahil kung anong tinanim mo, kung ano hinisik ng tao, yun ang kanyang aanihin. O nag-aasik ka lang kasiraan, ayun ang aanihin mo. Pero kung naghasik ka ng kapakumbabaan, kaamuan, pananampalataya, mga kapatid, hindi ka na kailangan tumuktok o hindi ka na kailangan kumatok sa panahon na yan. Dahil malayang mga kapangusap sa puso mo na malapit nang dumating ang Panginoon, maghanda ka na. Kasi karamihan sa mga nagmamatigas di ba? Hindi talagang umuukit sa puso yung kapahayagan Tingnan yung asawa ni Lot. Sinundo pa sila ng anghel. Di ba? Sinundo pa sila ng anghel at nagbigay ng instruction. Pero hindi pa rin nakinig. Huwag tayo mag-ugaling gano'n, mga anak. Dahil yung pagmamatigas ng tao, yan ang magbibigay ng kahatulan sa sarili niya. Hinahatulan mo ang sarili mo. Kapag ka ganoon
ang pinairal mo sa buhay mo. Yung pagpapasakupan sa isa't isa. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Nagpapasailalim ka sa mga manggagawa dahil ibinabalik mo nire-recognize mo yung pagod nila nire-recognize mo yung hirap nila yung sakripisyo nila. Diba? Na laging nagtatanong, Panginoon, ano ba ang gusto mo sa mga anak mo? Anong mensahe ba nais mong iparating sa mga anak mo? Ganun lang ang kanilang pag-uugali. Yun lang ang kanilang gusto. Wala nang iba di ba? Yun ay sign yun ng pagmamalasakit. Huwag natin suklian ng pagbabaliwala. Naintindihan natin? Kasi hindi maganda tao nagmamalasakit sa'yo tapos susuklian mo, hindi mabuti. Diba? Bahala ka na dyan sa buhay mo. Hindi ganoon. Mga anak, kung may espiritu tayo ni Kristo, mga kapatid, yan ang maggagabay sa atin sa dapat nating asalin sa buhay na ito. Tama. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Lalo na kapag ulo mo yan, di ba? Shall we say amen? Teka muna, ulo ko to. Kailangan magpasakop ako dito. Yung babae, pasakop sa lalaki. Yung lalaki, pasakop kay Kristo. Si Kristo naman, nagpapasakop siya sa kanyang ama. Shall we say amen? Pasakop sa kanya-kanyang mga ulo. Lumagpas na yata ako sa oras, mga anak. Mas dos na, no? Sige po. Magpasensya ninyo dahil di ko alam kung anong sasabihin ko. Marami ako inihanda pero yung pinaghandaan, wala. Siguro para sa atin to. Tama? Tapos amen? Ganun lang naman yun Alam ka magsasalita ako dito na parang nangungusap ako sa hangin. Maraming mensahe na ako binitawan dito. Na kung yung pinahalagahan ng mga bagay na yan, hindi man maayos ang pagkakadeliver o maayos na pagdideliver, may espiritu kayo ng Panginoon para maunawaan ninyo mga bagay na yan. Tama? Hindi kailangan magandang pananalita. Ang importante dito, nakasulat ba at kinasihan ng Panginoon ang mga bagay na yan? So tignan ninyo, yung iba kinakabahan kasi mga pinopost natin puro gera, puro gera, puro gera. Ayaw nila ng gera pwede ba natin awatin yung gera? Hindi, di ba? Kasi nasusulat na yan At kailangan natin takasan. Kaya ang laging ipinopost siya, puro gera yan. Dahil totoo nangyayari, may gera talaga sa Israel. At yan tanda ng pagparito ng Panginoon. Hindi yan tanda para takutin ang mga tao. Shall we say amen? May mga left na group na nga Di ba? Kasi ayaw makarinig ng gera Anong gagawin natin? Happy birthday. Yung mga gusto nyo mapakinggan, puro happy. Happy anniversary. Mga anak, lilipas ang kaasala ng mundong ito. Lilipas. In other words, hahatulan ng Panginoon ang mundong ito. Hindi ito panahon ng pagsasaya. Shall we say amen? Kung yung mga kabataan natin,
Nung nabubuhay pa tayo sa panahon na yon, nagsaya tayo. Inuubos na natin ang panahon natin sa pagsasaya. Sana sa panahon ito, nakakilala tayo sa Panginoon, iubusin naman natin yung panahon natin sa paglilingkod. Tama? Hindi na sa sarili natin, sa iba rin. Yung sila, maligtasan nila yung apoy na galit ng Panginoon. Yung kahatulan ng Panginoon. Alam nyo, napakaganda eh. Wala tayong magiging makasarili na puro sarili lang natin, naalala natin. Isipin natin yung ibang tao na maaaring makabahagi ng kaligtasan, maaaring makabahagi ng mga pangako. Kasi pagka tayo'y hindi nagpailalim sa mga aral na ito, mga anak, kahit anong panghihikayat mo sa mga tao, hindi mo napapansin, hindi kanyan paniniwalaan. Kasi transparent ang buhay mo eh. Biski mga anak mo, hindi mo mapapasunod sa'yo. Kapag ikaw mismo lumalabag sa kalooban ng Diyos. Pero pag nailapat yung bagay na yan, yung pagpapasakop na yan, sa kanilang mga ulo, diyan darating ang pagsasakdal ng Panginoon. Hindi yung alam mo kung ano ang dapat na gagawin sa buhay mo, pero mayroon lagi yung pride eh. Mas prioridad mo yung sarili mo eh. Hindi ako masusunod. Ito ang gusto kong mangyari. Ito ang gagawin ko. Kapag kaganyan, hahatulan ka ng Panginoon dahil hindi mo sinunod kung anong kalooban ng Panginoon, kundi ang kalooban mo ang sinunod mo. Mga anak, mga kapatid, magpasakop po tayo sa makapangyarihang kamay ng Panginoon. Dahil hahatulan po niya ang lupang ito. Hahatulan po niya ang lahat ang kalikuan sa ibabaw ng lupa. Pahalagaan po natin yung mga paalala ng Panginoon. So, say amen? Pahalagaan po natin ito. Yakapin natin. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Yung every na yun, every word of God, yun ang perfection. At yun ang dadat na ni Kristo. Naintindihan natin? Amen. Ibig sabihin, may unti-unting pagbabago sa kanilang mga buhay. At least may nabago. Tama? So, amen? Na kahit pa unti-unti. Naunawaan naman ng Panginoon yung kahinaan ng tao eh. Pero, paunti-unti, from glory to glory, kakitaan naman tayo. Hindi yung pabalik sa sanlibutan. Ganyan nangyari sa mga karamihang end-time movement eh. Bumalik sa sanlibutan eh. Nabalitaan niyo ba yun? Naging worldly. Totoo yun, bumalik sila. Kaya kapag nag-a-add ang friend hindi na. Sayang lang panahon ko sa inyo. Doon tayo sa mga totoong sumasampalataya sa salita ni Kristo. Period. So, say amen? Sige po mga anak, mga kapatid, hanggang dito na lawang. At isa na lang,
napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. So yun lamang, mga anak. Kung may takot tayo kay Kristo, ay ugaliin natin na magpasakop ayon sa katuwiran. Sige po, tayo yumuko sandali, mga anak. Awa namin banal at makapangyarihan sa lahat. Muli salamat sa mga salitang ito, Panginoon.